Alam mo ba na ang pusa ay hindi lang basta cute na alaga sa bahay? Sa maraming kultura, itinuturing itong tagapaghatid ng swerte at protector ng tahanan. Sa sinaunang Ehipto pa lamang, sobrang espesyal na nila. Halos sinasamba. Sa atin dito sa Pilipinas, may mga paniniwala rin na kapag may pusa ka, mas dumadami ang biyaya at lumalayo ang malas. Pero ang sikreto, hindi lang basta pag-aalaga. Kapag minahal at nirespeto mo sila, parang sinasabi mong bukas ka sa positibong enerhiya. Kaya ngayong hawak mo na ang interes ng swerte, ano nga ba ang mga simpleng gawin at ritual para mas maakit ito gamit ang presensya ng isang pusa? Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga simpleng gawin o mga tinatawag na ritual ng swerte sa ating mga pusa. Una ay magsimula sa malinis na intensyon at tapat na pag-aalaga. Ang swerte ay hindi basta hinihingi. Ito ay resulta ng enerhiya na ibinabalik natin sa mundo. Kung nais mong ang iyong pusa ay maging daluyan ng swerte, kailangan mo munang tiyakin na ito ay ligtas, malusog at minamahal. Ayon sa ilang espiritual na pananaw, ang hayop na inaalagaan ng may malasakit ay nagiging daluyan ng biyaya at proteksyon. Ito ang mga dapat na gawin. Siguraduhing may maayos na pagkain at malinis na inumin araw-araw. Lumikha ng ligtas na espasyo sa bahay para sa kanya o isang lugar kung saan siya maaaring magpahinga at mag-obserba. Makipag-ugnayan sa kanya araw-araw sa pamamagitan ng paghaplos o pag-usap na may positibong damdamin. Pangalawa ay ang ritual ng pasasalamat at pag-alay sa pusa. Isa sa mga simpleng ritual na maaaring gawin ay ang alay ng pasasalamat. Gawin ito isang beses sa isang linggo o buwan. Maghanda lamang ng maliit na pagkaing espesyal para sa pusa. Halimbawa, isang lutong isda na walang asin. Bago ito ibigay, magpasalamat ng tahimik o sa isip sa lahat ng biyayang dumating sa iyong buhay. Habang pinapakain mo siya, banggitin ang mga layunin o dasal mo. Katulad nito, salamat sa mga biyayang dumarating. Naway sa tulong ng pusang ito, manatili ang kapayapaan at kasaganahan sa aming tahanan. Pangatlo, paliguan o linisin ng pusa sa panahon ng bagong buwan o full moon. Ayon sa ilang tagapagsanay ng feng shui at katutubong espiritualidad, ang bagong buwan at full moon ay mga makapangyarihang araw upang linisin ang enerhiya ng tahanan, kasama na ang mga alagang hayop. Kung hindi kayang paliguan, maaari lamang siyang punasan ng basang bimpo na may ilang patak ng lavender oil, dahil ito ay safe sa pusa kapag diluted. Habang nililinis siya, banggitin ang mga katagang ito. Sa paglilinis na ito, ako'y tumatanggap ng bagong pag-asa, swerte at proteksyon. Pang-apat, panatilihing malinis at tahimik ang lugar ng pusa. Ang mga pusa ay sensitibo sa enerhiya sa paligid. Kung ang lugar niya ay marumi o magulo o puno ng negatibong emosyon, ito ay maaaring makaapekto rin sa kanyang dalang swerte. Maaaring ilagay ang higaan ng pusa sa may silangan ng bahay dahil ito ay sumisimbolo sa bagong simula. Iwas ang pagalitan o sigawan ang pusa, lalo na kung walang dahilan, dahil ayon sa ilang paniniwala, kung laging galit ang paligid ng pusa, nawawala ang espiritual na biyayang dala nito. Panglima, mga bawal gawin sa pusa ayon sa paniniwala.
Huwag palayasin ng pusang pumasok sa iyong bahay ng kusa, lalo na kung siya'y kulay itim. Ayon sa pamahiin, maaring siya ay nagdadala ng babala o mensahe ng proteksyon. Huwag ring hayaang gutom o nauuhaw ang pusa. Sinasabing kung ang pusa ay gutom, hindi makapasok ang swerte sa bahay. At huwag itaboy ang pusa kapag ito'y nakatingin o sumusunod sa iyo, dahil maaaring ito ay gabay espiritual sa tamang desisyon mo sa buhay. Pang-anim, ang paglalagay ng agimat o talisman sa kulungan o higaan ng pusa. Marami ang naniniwala na ang mga likas na bato kagaya ng black tourmaline, clear quartz o tiger's eye ay may kakayahang mag-absorb ng negatibong enerhiya. Ilagay ito sa paligid ng kanyang higaan na hindi niya maaabot o malalaro. Maaari rin siyang dasalan habang natutulog. Sabihin lang ang mga katagang, "Salamat sa iyong gabay. Naway patuloy kang maging ilaw at proteksyon ng aming pamilya." Pang-7, ang paggamit ng tunog para sa enerhiya ng swerte. Ayon sa ilang paniniwala, ang tunog ay may kakayahang i-reset o realign ang enerhiya ng isang lugar. Kapag pinagsama ang tunog ng kampanilya o singing bowl habang kasama ang pusa, pinaniniwalaang nililinis ang paligid sa negatibong enerhiya at nagbubukas ng daluyan ng swerte. Sa umaga, bago magsimula sa araw, maaari kang magpatunog ng maliit na kampanilya o Tibetan singing bowl malapit sa lugar ng pusa habang binibigkas ang mga salitang, "Pusang tagapaghatid ng liwanag, linisin mo ang paligid ng aming tahanan at buksan ang pinto ng kasaganahan." Panatilihing kalmado ang kapaligiran habang ginagawa ito. Isipin mo itong parang pagdarasal sa anyo ng tunog. Pang-8, pagsama sa pusa sa ritual ng manifestation. Kapag ikaw ay may mga intensyon, halimbawa may nais kang makamit na layunin o may hinihintay kang oportunidad, maaari mong isama ang iyong pusa sa simpleng ritual ng manifestation. Halimbawa, umupo malapit sa kanya habang tahimik na nagmumuni-muni o nagsusulat ng iyong mga pangarap sa isang papel. Habang nandoon siya, hawakan ang papel at sabihing, "Sa harap ng tagapaghatid ng swerte, ako'y nagpapahayag ng taus-pusong hangarin. Naway sa kanyang presensya, ang mga ito'y makarating sa universo." At pagkatapos mong masambit ang mga katagang ito, ilagay ang papel sa ilalim ng kristal o malinis na bato sa altar. Pang-9, pagkilala sa bulong o hudyat ng pusa. May paniniwala ang mga matatanda na ang ilang kilos ng pusa ay may dalang mensahe. Kung minsan, ang kanilang kakaibang asal ay sinasabing babala, paalala o gabay mula sa espiritual na mundo. Halimbawa, kapag bigla silang tumitig sa isang direksyon na wala namang tao, baka raw may presensyang gustong magpaalala o maghatid ng mensahe. Kapag ayaw niyang lumapit sa isang bisita, maaaring ito ay pahiwatig na may hindi magandang intensyon ang taong iyon. At kapag humiga siya sa paanan mo habang nananalangin ka, pinaniniwalaang sinusuportahan niya ang iyong dasal at pinoprotektahan ka sa espiritual na antas. At pang-10, ang paggalang sa araw ng pusa o petsa ng pagdating o pagligtas. Bigyang halaga ang araw ng pagdating o pagkakapulot ng iyong pusa. Gawing mini ritual tuwing anibersaryo nito bilang pasasalamat. Maghandog ng munting pagkain, kandila o dasal para sa araw na iyon at banggitin ang mga katagang ito. Sa araw ng iyong pagdating, nagsimula ang daloy ng swerte at liwanag sa aming tahanan. Salamat sa gabay na di mabilang. Maaari rin itong gawing bonding time kasama ang pamilya.
isang ritual ng pag-alaala at pagtanaw ng utang na loob. Ang pusa ay higit pa sa isang alagang hayop. Ito ay isang nilalang na may malalim na koneksyon sa espiritualidad, enerhiya at intuisyon. Kapag inalagaan ito ng may pagmamahal, respeto at intensyong dalisay, nagiging kasangkapan ito ng kalikasan upang ipadama sa atin ang proteksyon at biyaya. Ang mga simpleng ritual na isinasagawa ng taos-puso ay hindi lamang para sa paghingi ng swerte, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagpapakumbaba at koneksyon sa mas mataas na kapangyarihan. Sa huli, ang tunay na swerte ay dumarating sa mga taong marunong mag-alaga, sa hayop man o sa kapwa. Sa mata ng isang pusa, makikita mo ang katahimikan ng loob, ang ginhawa ng tahanan, at ang biyayang hindi nabibili ng pera. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa paksang ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.